Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Happy weekend sa lahat ng ating mga tropa peeps. Ngayon po, napablog lang ako kasi meron pong bulong-bulungan dyan sa 3rd District ng Negros Oriental or dyan mismo sa Negros Oriental na bukod kay Henry Tebes ay meron pong nagnanais na kumandidato sa pagka-kongresista ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Ang sa akin lang naman po, ibigay na natin ng tadhana. Ito kasi para sa akin ang nangyari kay Gobroel Degamo ay tadhana, di ba? Kasi hindi po napigilan ng pagkakataon ng tadhana ang nangyari kay Gobroel Degamo. So ngayon po, isa sa mga kumbaga favorite para kumandidato sa pagka-kongresista ay si Mayora Janice. At syempre, bilang isang taga-suporta ng mga Degamo, ako'y natutuwa na kahit papaano ito ay parang consolation para kay Mayora Janice. At ako alam ko talaga very qualified si Mayora Janice sa pagiging kongresista kasi sa ground to ito Mayora to Mayora, pero sa ground siya tumatrabaho nagbabahay-bahay, nagsisityo, di ba? Pumupunta sa mga purok, pumupunta kahit yung mga maliliit lang na mga inauguration ng mga small projects sa mga purok at mga sityo-sityo sa kanilang lugar. Talagang sinusuyod nito yung mga lugar So alam niya kung ano ang mga legislation na nararapat para sa mga tao diyan sa 3rd District, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin, ibigay natin to kay Mayora Janice, di ba? Kayo, ano po ba ang opinion nyo? Kasi syempre, kayo ang mga taga dyan sa Negros Oriental, ang pinaka-importante na madinig ang inyong boses. Para sa akin, bukod sa si Mayora Janice ay merong makinarya. Syempre, may makinarya yan si Mayora Janice para sa pagkandidato dito sa pagkakongresista. Yung kanyang ginagawa pa bilang mayor, plus points na yon, advantage na yon, di ba? Ngayon po, bukod diyan ay yung baka mamaya merong kumbaga Henry Tebes unang-una na narinig ko na kumpirmadong kakandidato. Pangalawa, syempre si Mayora Janice, di ba? Nabanggit na rin ni Congressman Chiquiting Sagarbarria na pagkumandidato si Mayora Janice na kongresista, susuportahan ng mga mayor, di ba? So Mayora Janice and Henry Tebes, malamang sa malamang talagang lalampasuhin ni Mayora Janice yan, si Henry Tebes. At isa pa nga, si Henry Tebes ay limited ang mga magiging galaw niyan, limited ang magiging paggastos niyan kasi naka-freeze ang lahat ng assets nito. So hindi ako naniniwala naman na pagdating ng malapit ng ang eleksyon, December diyan yung special election para sa Negros Oriental, hindi ako naniniwala na mabubura na pangalan niyan sa ATC, List of Terrorists in the Philippines. Hindi ako naniniwalang napakabilis lang na ganun lang agad-agad na mabubura ang pangalan niyan. So naka-freeze pa rin ang asset niyan, malamang sa malamang pagdating ng special election sa 3rd District. So Henry Tebes and Mayora Janice, malamang ang panalo ni Mayora Janice para sa akin. At kung meron mang ikatlo na magnanais na sumali sa darating na special election, baka qualified din naman, o baka nga kumbaga ano rin siya, may leadership, di ba? Baka meron din siyang kumbaga political will. Kaya lang baka magulo pa at magkaroon pa ng problema sa pagdating ng botohan. Baka makalusot pa si Henry Tebes. 'Yon ang pinaka mahirap na mangyari. Dapat ma-secure na hindi makabalik ang isang Tebes sa Kongreso. Makabalik ang Tebes sa
3rd District ng Negros Oriental. Hindi po dapat mangyari yan. Hindi po dapat pahintulutan na mangyari yan. So para sa akin, it's better na kung talaga, kung tototohanan ni Henry Tevez na siya'y kakandidato as 3rd District Congressman, be it si Tevez na lang at si Mayora Janice na lang, or kung sino man ang mapili ng partido ni Mayora Janice. Let's say, baka lang naman, hindi natin masasabi. Mahirap magsalita ng tapos na hindi ka kandidato or walang interest na kumandidato, 'di ba? Mayor Pritz, pwede rin. 'Di ba? Maraming pwedeng maging twist o maging pagbabago. 'Di ba? Mga anak ni Gobroel, si board member Knight Christian at si BM Carlo. O pwede rin, 'di ba? Pwede rin naman sila kumbaga qualified din naman sila. Baka lang. Pero pinakamainam talaga para sa akin, it's between Tevez and Degamo na lang muna. Yung ibang mga magnanais na kumandidato sa pagkakongresista, siguro ibigay na lang muna ito sa partes ng Degamo para tuluyan ng hindi makakita ng butas etong si Henry Tevez na makalusot o kahit sinong Tevez na makalusot sa darating na eleksyon, special election diyan sa 3rd District ng Negros Oriental. Ibigay na natin to sa mga Degamo. Ito yung nakatadhana, ito yung nararapat, at para sa akin ang pinaka-priority rito, burahin ang Tevez sa mundo ng politika sa Negros Oriental. Agree ba kayo sa sinabi ko? Okay lang po ba sa inyo yung sinabi ko? Kung ano po opinion nyo, i-comment nyo lang po dyan. Sabihin nyo sa akin kung ano ang inyong nararamdaman. Sabihin nyo sa akin kung ano ang inyong opinion. At sabihin nyo sa akin kung ano ang inyong naiisip patungkol dito sa sinabi ko na ito. Kasi ako po bilang isang Pilipino, bilang Pilipino na lang, na nakita ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng mga taga-Negros. Nakita ko kung paano ang pinagdaanan ng mga pamilya Degamo at pinagdaan ng pighati ni Mayora Janice. Siyempre, ang gusto ko ay ito yung sweet revenge na maibibigay maibibigay natin kasi susuporta tayo kay Mayora Janice. Mga taga 3rd District susuporta kay Mayora Janice. Ito yung sweet revenge, pinakamatamis na paghihiganti to o pagkuha natin ng isang kapiraso ng hustisya para kay Gobroel Degamo. Ito ang mas mainam na paraan para sa peace and prosperity ng Negros, peace and unity, di ba? Mag-unite ang buong Negros Oriental para walang Tevez na makapwesto sa 3rd District ng Negros Oriental. Yun ang pinaka-importante. Wala nang Tevez sa politika ng Negros Oriental. Yan ang pinaka-mainam na mangyari para po matahimik talaga ang Negros Oriental. Hanggat sila ay nakakahawak ng posisyon diyan, pwedeng merong mangyaring hindi maganda sa mga taga Negros Oriental. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Hello po sa lahat ng mga manonood natin. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye bye po.